back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number 4. Again, nandito pa tayo sa age problem. So, kung napanood nyo yung 1 to 3 at kung naintindihan nyo yun, siguro by this time, mas madali na lang sagutan nyo itong number 4. And by the way, ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn. Kung paano ba ito sagutan. Let's read the problem. Ellie is 3 less than twice Carl's age. 4 years from now, Sally will be 2 more than twice Carl's age. 5 years ago, Sally was 3 times Carl's age. How old is Ellie? Ilang tao ang meron dito? So, meron tayong Ellie, Carl, at Sally. I-table natin ito para mas klaro. So, meron tayong Ellie, si Carl, at saka si Sally. Meron tayong 5 years ago, now, yung now natin, at yung 4 years from now. So that is plus 4. Now, alam ko, ang pinaka-problema sa karamihan ay kung paano kaya ito gawa ng equation. Saan kaya tayo mag-umpisa? Sino kaya? Pwede kayang si Ellie? Ganito yan. Para malaman nyo kung alin dyan yung let blank or let E for Ellie's age or let K for Carl's age or let S for Sally's age. Mga variables ba? So, alin kaya dyan? Unahin natin yung unang statement na nandito. Ellie is 3 less than twice Carl's age. So, therefore, dyan pa lang, pwede nating tingnan natin kung pwede ba itong, kasi Ellie is 3 less than Carl's age. So, therefore, let K para sa edad ni Carl. Kasi yan yung gawin natin, 3 less than daw. So, therefore, kung letter K yung edad ni Carl now, paano ba natin malalaman na ito ay now? Yung Ellie kasi, Ellie is, ibig sabihin, present tense, now yan siya. So, if Ellie is 3 less than twice Carl's age. Twice daw dito. Twice Carl's age. Yan yung ibig sabihin yan. 3 less than means minus 3. So, itong si Ellie ay twice sa edad ni Carl minus 3. Then, ang next na statement dito, 4 years from now. 4 years from now, dito tayo. Sally will be 2 more than twice ni Carl. So, ibig sabihin lang nito, okay na tayo na let K para sa edad ni Carl. Kasi itong si Sally ay doon naman siya kinukumpara ni Carl. So, ngayon, 4 years from now, dito naman tayo sa 4 years from now. Sally will be 2 more than twice ni Carl. So in 4 years, kung let K para sa edad ni Carl now, therefore in 4 years ay K plus 4 yan siya. Para sa edad ni Sally, itong Sally na ito, will be 2 more than ay plus 2 ang ibig sabihin yan. Twice Carl's age, ito yung edad ni Carl in 4 years. So therefore, twice daw dyan. So twice sa K plus 4, okay? Twice. Again, anong ibig sabihin ng twice? Itong K plus 4, twice daw dyan, tapos 2 more than, so ada natin ng 2. So, ito yung edad ni Sally in 4 years. Ngayon, yung next na statement dito, yung given, ay 5 years ago. Ito naman yung 5 years ago. Sally was 3 times Carl's age. 5 years ago, ilan yung edad ni Carl? Let K sa given dito. Let K para sa edad ni Carl now. 5 years ago,
Kung ilan man yung edad ni Carl now, minusan lang natin siya ng 5. So ngayon, kung balikan natin itong last na given dyan, Sally was 3 times Carl's age. So therefore, kung ilan man yung edad ni Carl 5 years ago, 3 times daw dyan. So 3 times K minus 5. So ngayon, mag-equate na tayo. Alin kaya dyan yung i-equal natin? Dito tayo kay Sally. Bakit? Kompleto kasi si Sally. Meron siyang, yung 5 years ago. Ito yung edad ni Sally 5 years ago, which is 3 times K minus 5. Yan yung edad ni Sally 5 years ago. Paano kaya na para maging equal yan siya? Kasi kailangan natin i-equate. Dito sa twice sa K plus 4 plus 2. Ito naman yung edad niya in 4 years. Again, ito ay edad niya 5 years ago. Para maging equal siya dyan. Okay, doon tayo sa now. Kung ito yung edad niya ni Sally 5 years ago, ada natin lang ng 5 para sa edad niya now. Then, kung ito naman yung edad niya in 4 years, minusan lang natin ng 4 para sa edad niya now. So, therefore, ito na yung mga edad niya now. Equal na yan siya. Therefore, ito na yung equation kung saan pwede na natin isolve yung value ni K. Mag-multiply muna tayo. 3 times K equals 3K. Tapos ito ay negative 15 plus 5. Next, itong 2 times K, this is 2K. 2 times 4, this is 8. Ito, minus na natin yan siya. 2 minus 4, or may deposito kang 2, utang ka ng 4. So, meron ka pang kulang na 2, negative 2. Next, ipagsama natin itong mga like terms. Bali, i-add natin yung mga like terms na yan. Kopyahin ulit natin itong si 3K. Negative 15 plus 5. May utang kang 15, magbabayad ka ng 5. May utang ka pang 10, so this is negative 10. Kopyahin si 2K. 8 minus 2, and this is 6 plus 6. So ngayon ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin itong si 3K, mas malaki si 3K. So itong si 2K, since positive yan siya, kapag matransfer pang minus na yan sa kabila. So ang matitira natin dito ay itong si 6. Ito namang si negative 10 or minus 10, since pang minus siya dyan, kapag matransfer pang add na siya dito sa kabila. Now, 3K minus 2K, K na lang yan siya. 6 plus 10, and this is 16. Yung edad ni Carl now ay 16. Careful, kasi yung tanong dito, how old is Ellie now? So, paano kaya i-identify yung edad ni Ellie now? So, ito yung edad ni Ellie now. Twice sa edad ni Carl, minusan ng 3. Nasaan na ba yun? Ellie is 3 less than twice Carl's age. So, therefore, twice daw dito sa K. Ano yung value ni K natin dito? 16. Minusan natin ng 3. 2 times 16, 32 minus 3 equals 29. Kaya ang sagot dito ay letter E, 29. I-double check natin kung tama ba itong 29. Okay. Si Ellie, edad niya now ay 29 daw. Tapos itong si Carl, ang edad niya now ay 16. Si Sally daw, okay. 5 years ago, si Carl ay 11. In 4 years, si Carl naman ay 20.
Itong si Sally, 3 times daw dito sa edad ni Carl. So therefore, 33 si Sally. 3 times dito ba? Nandyan man yan sa given. At ito namang si Sally in 4 years ay twice daw sa edad ni Carl plus 2. So therefore, twice sa 20 ay 40 plus 2 equals 42. Double check natin. Bali dito tayo mag-double check sa edad ni Sally ba. Itong 33, di ba ito yung edad 5 years ago. So kung add natin ito ng 5, so therefore ang edad ni Sally now ay 38. Ito namang 42, yan yung edad ni Sally in 4 years. So therefore, yung present age ni Sally na 38, kung add natin ng 4, and that is exactly equal to 42. Therefore, yung sagot natin na edad ni Ellie na 29 ay tama. And by the way, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.